kung nakikinig si Luis Orbon din, huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ngayon pa lang, hindi kita tinatakot at Atty. Espera. May kalalagyan ka. Happy Halloween po sa ating lahat. Nakabisita na ba ho tayo sa kanya-kanya nating mga mahal sa buhay ng mga yumao? Aba, kung hindi pa, bumisita na po kayo, baka kayo ay bisitahin. Pero kahit ngayon ay, ano pa ngayon? All Saints Day. So bukas pa yung All Souls Day. Sa mga hindi pa po nakabisita, may chance pa po kayo bukas. Pero ganun pa man, hindi pa rin po tayo tumitigil sa pagtalakay sa lahat ng mga isyo sa bayan. Lalo na po itong malaundas na ghost projects under Marcos admin. Pag-usapan po muna natin ngayon itong tungkol sa mga birada ni Senador Marcolita. Dahil sa mga nakaraang araw, binabanatan po si Senador Marcolita ng mga fake news. Kasama po itong si Orly Gutisa na lumalaban ngayon sa mga sindikato at mga mastermind sa flood control. Abaho, nahuli ni Senador Marcolita ang mga trolls ni Tambaloslos at may pinangalanan siya dito, si Luis Orbon di umano, at ang sabi ni Senador Marcolita, kilala kita, anak ka ng gagawang Tambaloslos. Uy, yung trolls mo dali, awards. Sino ba yung si Luis Orbon? Si Panfilo Lacson ba yan? Tatanong lang ha. At may banta rin po siya kay Atty. Pichi Espira, yung abogaga, no? Na itinanggi yung perma sa notaryo ni Gutisa. At ang sabi ni Senador Marcolita, may paglalagyan ka sa akin, anak ka ng kagwang ka. Malamang gumagawa pa po si Senador Marcolita ng mga dokumento bago po sampahan ng kaso itong si Atty. Pichi Espira. Magpagamit ka, te. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Matindi po talaga ang obsession ng mga sindikato, mga mastermind sa nakawan sa kaban ng bayan laban po dito kay Senador Marcolita at ngayon nadagdagan itong si Orly Gutisa. Nakakalungkot nga ho dahil itong si Orly Gutisa hindi naman po ito wanted, wala naman po itong kaso. Ito po ay pinaghahanap ni Panfilo Lacson na ang ginamit nga ho niya ay si Ariel Kirubin na hanapin kung saan po itong si Orly Gutisa. Maganda nga ho sana kung ang hinahanap nila si Martin Romualdez Saldico at mga sindikato. Ngunit nakakalungkot, ang isang bayani patuloy ngayon ang sinisiraan, demolition job, kasama si Senador Marcolita. Alam po natin, takot ang mga mastermind. Dito po kay Gutisa mga statement. Kasi po kung hindi sila takot, ay bakit po gumagawa ho sila ng mga black propaganda, kasiraan, laban po kay Gutisa at kay Senador Marcolita. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Credible, mabigat lahat ng mga testimonya ni Orly Gutisa na siyang surprise witness ni Senador Marcolita sa Senate Blue Ribbon Committee. Nagkaligaga ng mga impakto. Pati na ho, ang mga buhaya sa Palasyo de Polvoron, kumakatok na kasi. Animal tong mga to. Okay to. Pakinggan po natin ang mga birada ni Senador Marcolita kagahapon sa ganang mamamayan. At siyempre, komentuhan rin po natin. Dahil sabi ko na nga ho sa inyo, hindi po tayo titigil dito sa Bisdak Pilipinas hanggat makamtan natin ang totoong hustisya at matukoy ni Senador Marcolita ang totoong mastermind. Wala na pong ibang senador nagigil sa mga mastermind, kundi si Senador Marcolita ho ngayon ang tinitingnan po ng karamihan. Dahil si Senador Marcolita lang ang malawak ang isip ngayon at matapang na binibira ho ang mga mastermind ngayon sa gobyernong ito. Hindi po siya takot na sinasagasaan ang Marcos admin. Ang gusto lamang niya, sabi niya, matumbok ang mastermind. At ang nakakalungkot, itong si Panfilo Lacson, ito po yung nagko-cover up at umaharang sa tunay na may sala. Pakinggan po natin si Senador Marcolita. Narito po, palike po guys. Bagay na yan, hindi lang siguro 1,000 personal messages papunta sa social media, pati sa text. Ang tanong, ito ba ito? O ito kasi kamakailan, isa muna tayo kasi introduce muna natin yung video. Kamakailan nga ho, di ba? Actually, may nag-share yan ng mga DDS vlogger, hindi ko po pinatulan, nasa group chat rin po namin. Si Senador Marcolita daw ay inambush. Pinakalat po yan sa social media. Nakalungkot yung ibang mga DDS, sinner yan, anak ng kagwang eh. Sinner din po nila na inambush di umano si Senador Marcolita. So ito ho, pakinggan po natin ang sagot dyan ni Senador Marcolita. Tindi talaga ng mga trolls, no? Alam mo na, lalo yung isang araw, yung weekends, ginambus daw. Sabi ko, magkasama tayo sa Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayo dalawa. Tapos pagdating na Linggo, Jen, totoo ba ito? Ako, mukhang malabo, magkasama kami ni Sandante noong Sabado eh. Maski nga yung ambush interview, ayaw ko eh. Ay, isa pa po yun, no? So mapapagiti ka na lang, at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Siguro pansarili nasa sa kanya. Silang nakakaalam kung paano siya makikinabang doon. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan. Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka eh. Pansamantala, kahit sandali lang. Siguro, yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jen Subarjaga. Naku, accomplishment ko ba nila? Accomplishment ko na yun. Naku, oo. So, yan naman gusto kong ayusin natin sana. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalaging problema ng bansa. Ito. Okay, stop muna tayo dyan. At least, maliwanag ha. Sa mga DDS na nagsiranak ng kagwang, paki-verify naman muna ninyo.
bago po ninyong i-share. Yung iba kinontent talaga, anak ng kagwang. Pero ako hindi ko po pinatulan yan. No? Kasi nga, sabi ko, kung may nangyari mang pag-aambos kay Senador Marcolita, nauna na diyang nagbabalita ang Net 25. At nakita ko nga rin ho yan sa group chat namin. Ako po mismo yung nagsabi sa kanila, fake news po yan. Huwag po kayong maniwala. Ito ay maliwanag na disparate move ng mga kalaban ni Senador Marcolita. So, sino po yung mga kalaban dito? Alam na po natin kung sino yung mga yan. Ito yung mga sindikato, mga mastermind sa paglilima sa kaban ng bayan. Pangalanan pa ba na natin? Wala nang iba, si Tambaluslos. Tanging yan lang po. Kasama rin po itong Marcos admin. Kasi medyo matindi na yung pagtutok ni Senador Marcolita dito sa nakawan sa bayan. Tama naman talaga yung ginagawa ni Senador Marcolita. Kasi sa akin lang si Senador Marcolita yung maaasahan natin ngayon. Siya po yung maingay na senador na kumakalaban dito sa sindikato. Hindi po siya takot pangalanan si Martin Romualdez Saldico. Dahil alam niya ho, na itong ipinaglalaban niya ay ipinaglalaban po ito ng maraming Pilipino. Ako sa akin nung una yung sinabi ni Senador Marcolita na after election na hindi daw siya talaga didiis. Yung medyo, siyempre, normal yun po sa atin na medyo mag-alangan tayo, bakit ganito no? Pero, hindi po tayo nagkamali na binoto po natin si Senador Marcolita. Dahil, ginawa po niya ang kanyang tungkulin na para sa bayan. Ang mga senador kasi, yan po ay representante natin, nasyonal. Na sila po dapat, yung makikipaglaban, kagaya po dito sa isyu ng korupsyon. Kaya saludo po kay Senador Marcolita. Mantakin mo katakot-takot na po ang mga black propaganda laban kay Senador Marcolita. Ngayon, na-issue na inambush di umano. Walang katotohanan, walang inambush. Sinong may gawa yan? Aba, siyempre, mga kalaban ni Senador Marcolita. Malaki po yung pirang iginugugol ho dito ng mga mastermind sa flood control para lamang madimoli si Senador Marcolita. Gamit pa itong si Panpilo Lacson. Alam natin si Panpilo Lacson at saka si Senador Marcolita, talagang laging nagbabanggaan ho sila. Hindi takot si Senador Marcolita kay Lacson. Dahil alam po ni Senador Marcolita yung kanyang ipinaglalaban. At nakikita po yan ng sambilang Pilipino. Kaya humahanga ako at hindi po tayo nagkamali na kinampanya natin dito sa Bisda Pilipinas. Araw-araw si Senador Marcolita. Ginampanan niya yung kanyang trabaho. Deserve niya yung pagka-senador ngayon. Tingnan mo naman. Hindi bumibitaw. Talagang mula umpisa hanggang dulo. Masagasaan na masagasaan. Sa kanya lang Senate Blue Ribbon Committee Chairmanship that time na pangalanan itong si Saldico at Martin Romualdez. At nakapagtataka nga ho, sabay na pangalanan yan, ang nadidiin lang ngayon ay si Saldico. Pero si Martin Romualdez, hayahay ang buhay ng buhaya, anak ng kagwang. Pero hindi po tayo papayag dyan. Diba, Senador Marcolita? Na si Martin Romualdez ay makaligtas at makatakas sa kanyang kasalanang ginawa. Dapat nga hanggang kay Bongbong talaga ito. Kaso nga lang si Bongbong may immunity ngayon. Pero ang gagawin ho natin dyan, information dissemination. Hindi ho po pwede makaligtas si Bongbong dito. Ang tawag po dyan, meron siyang command responsibility. At malabong wala siyang alam at wala siyang kinalaman sa nangyayaring nakawan na malamultong undas sa kaban ng bayan. Tuloy, Senador Marcolita. Hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Ay sari-sari ng fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na pagtakpan talaga ito. Correct. Ako nakikita ko Sa social media yan tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design merong grand design. Talagang to malalim protect po and cover up. Correct. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, Saldico. bakit wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang mapokus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila. So parang kapag yun ang nandiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, Yun ang hanggang storya. doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, nag-uhumiyaw Opo. ang Katotohanan. mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico So kapag nagawa, halimbawa, nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit. Stop muna tayo dun kasi yung affidavit ni ni Martin Romualdez, nabasa niya. So dito muna ako sa scapegoat. Actually, noon pa naman yan, alam na ho natin na ang investigasyon hanggang Saldico lang talaga. Yun yung tsorya natin. Now which is, ito na po yung nakikita natin. Ito na po yung direksyon ng mga sindikato. Itong si Martin Romualdez na pinangalanan ng mastermind ni Mayor Magalong, hindi talaga yan dadaliin. Hanggang Saldico, collateral damage. At gagawa po sila ng mga diversionary tactics para makalimutan lang itong si Martin Romualdez. At ngayon, nakatuon ngayon kay Saldico. SIM, yung mga ginagamit nilang tao, SIM yung mga pinagsasabi. Kagaya ho ng ICI. Ngayon, pinangandakan nila, si Saldico talaga yung guilty. Si Saldico, yung
pinaka-may kasalanan, pinaka-mastermind. Ito na po yung tinutumbok ng ICI na ngayon nabasa ni Senador Marcolita ang affidavit ni Martin Romualdez na talagang inilaglag niya si Saldico at naghugas kamay si Martin Romualdez. Ito yung script na maliwanag. Na hanggang dyan lang. Kasi pag tumawid kay Martin Romualdez, panigurado tawid din kay Bongbong Marcos. At yan ang panahon ng kanilang ikakabagsak. So ang scapegoat nila, ibaon si Saldico, iligtas si Martin Romualdez. Parang ito yung nangyayari. Oplan Dipinsa, Oplan Protect Martin Romualdez. Oplan Demolish against Saldico. Pakinggan po natin yung nabasa ni Senador Marcolita na affidavit ni Martin Romualdez. Kasi ito po yung hinahanap natin sa ICI. Nasaan ba yung affidavit? Ano ba yung laman? Ano ba yung pinagsasabi ni Martin Romualdez na gusto pa ninyong gawing state witness? O, narito po, pakinggan natin Senador Marcolita. Opo. Na isinabit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po. Oo. Isang malaking tao na inimbita doon Si Martin. at pinagsubmit siya ng Affidavit. Oo. Diba? Binasa mo yun din. Nilaglag si Saldico. So talaga. So doon, lilitaw doon. Talagang scapegoat. Correct. Sabi niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Opo. Wala po akong kinalaman dyan. Maaaring ako po ang pinakamataas doon sa Ahensya na yun. institusyon na yun. Opo. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. So kapag naipagtagumpay nila yun, teka muna, may maliligtas kayo. Marami maabswelto. Parang dating gano'n. Sa akin kasi hindi. Sinabi ko, kinakailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakaugat ng lahat ng ito. So ito na yung script, no? Tingnan mo ha, pareho ha, ng script. Alam naman ninyo, lagi kayong nakasubaybay sa nangyayari ngayon sa korupsyon, investigasyon. Marami na po tayong videos patungkol sa flood control, halos araw-araw. Ito yung ating tinatapik, nakawan sa bayan. Tingnan mo ang scapegoat na sinasabi ni Senador Marcolita. Same lahat sila, no? Ito maliwanag na inilaglag na nila si Saldico. Matagal na nilang inilaglag, pati sa Kongreso, inilaglag na nila. Parang pagkatapos ninyo magpasarap, no? After all, putsang ina, pagdating sa hirap, ikaw na lang maghirap, kami. Ayaw namin sa hirap, magpasarap pa rin kami. Ito po yung lumalabas ngayon. Yung affidavit ni Martin Romualdez, maliwanag na naguhugas kamay siya. Parang si Bongbong Marcos lang hugas kamay, at idiniin niya na si Saldico. Kaya pala, lumalabas ang issue, pagkatapos ni Martin Romualdez bumisita sa ICI, nagawin siyang state witness. Mantakin mo ha. Ang tindi ng script nila ha. Ang tindi. Yung mastermind, ngayon, kumanta daw. Kumanta yung mastermind. At ang itinoro, ang kanyang tuta, anak ng kagawang nalaga naman ha. Ang tuta niya, na si Saldico. Ngayon, lumabas na siya yung hero. Yan yung nagturo ng mastermind. Ang dahilan, hindi ako chairman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Pero huwag nating guluhin yung isip natin. Huwag tayong magpadala sa laro ng demonyo. Dahil Speaker of the House ka, ang tanga mo na Speaker of the House ka, na wala kang kinalaman at hindi mo alam ang ginagawa ng chairman ng General Appropriation Committee. Pagkatapos nyo tinagtawagan si Browner, yung mga military, pinagmamalaki ninyo, na basta kayo, yung gumawa ng insertion, ay walang problema pag sinabi mo mangyayari. At nag-courtesy call pa yung mga general sa inyo. O ano yun, itatanggi mo yun? May mga video kumakalat, kahit ako may video pa ako eh. Ito yung drama, ito yung script na gusto nilang ipakain sa mga bunganga ng maraming Pilipino na si Martin Romualdez walang kinalaman. Kalukuhan ho yun. Simrin, so sinasabi ni Chavit Singson, ano kang klaseng presidente? Kung hindi mo alam ang nakawan sa nangyayari sa inyong administrasyon. Katakot-takot na intel funds ka, bilyon-bilyon. Pero itong nakawan, hindi mo alam kung sinong magnanakaw, hinayaan mo lang. Ano kang klaseng presidente? Hindi tanga. Tuloy, Senador Marcolita. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Okay. So, yung una, scapegoating, so naghanap ng masisisi. Yung pangalawa, undermine the whistleblower. Ito na po yung mga witnesses na tinatarantado ni Ping Lacson, ni Boyeng Rimulya, at ng gobyernong Marcos. So pakinggan natin, Senador Marcolita. Ang daming whistleblower, di ba? Ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, opo. Ayan, di ba? Opo. Kasi, ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yun, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Totoo nga. Nakita mo, nagumpisa sila sa Notaryo. notaryo. Yan.
Oo. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ron ng pagsisiyasat yung presiding judge Manila. ng Manila. Opo. Napatunayan daw na Peke. talagang peke yung pirma ni nung abogadang nagnotaryo. Oo. O pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oo. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yon nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Tulad sa pool naman, talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Oo. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan. Pwede naman nilang puntahan Ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Sino Kung nagpumirma? hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Correct. Hindi kasi hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yon na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnotaryo para makita niya Yung huling kung anong pagkakita. ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila Stop muna tayo. Gusto ko yung sinasabi ni Senador Marcolita na, bakit tayo yung puntahan yung notary public? Yung opisina, di ba? Kasi kapag pumunta sila doon, madidiscover nila na si Orly Gutesa ay hindi pumiki ng perma. Dahil makikita nila doon, lahat ng mga nakalagbog doon sa mga libro nila, yung pumirma kay Gutesa notaryo, yun din yun yung makikita nila sa mga records nila. Kaya ang hinahanap nila ngayon, na para kapanipaniwala, yung mga atake at demolition job kay Gutesa, doon tayo sa Regional Trial Court. Di ba? Animal talaga si Tambalos, magaling talaga magsindikatang buang, buhayang-buhayang. O bakit? Punta tayo sa Regional Trial Court, hanapin natin yung judge. So ngayon, magpalabas ng statement yung judge, sabihin mo piki talaga. Kasi nauna na animal na pichi. Pichi. Nauna na yung abugaga si Espira na nagsasabing hindi ko pirma. Pero ang mali dito ni Espira, marami na siyang librong ginawa. I think book 8 po yung yung kay Gutesa So may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yung mga yon, may nakalagay doon, matitrace mo yung mga pirma na yon. Yan yung pagkakamali ng abugagang iyan na pwedeng magpahamak sa kanya na ito nga ho yung plano ni Senador Marcolita na gusto siyang kasuhan. Nag-iipon lang si Senador Marcolita ng ebidensya. Tuloy sino? Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Correct. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, siguro nasa 500 plus na yun Opo. Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Page sa limbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Correct. Oo. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun, nakita no? ni Gutesa. Oo. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yeah. Saan niya kukunin yung stamp pad? Yung dry seal Para din. i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi Oo. para lumitaw lahat yung notarial Numbers. details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnotaryo Yung kasi dahil Maynila yon, meron siyang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Oo. Naitatak ni Gutesa. Oo. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan, oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Oo. Kung pare si Gutesa na lang ang Ang gumawa ng lahat ng yun. Oo. paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Opo, meron mo yan. Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiraman yung, di ba? Opo. Kung hindi pinahiram, kinuha sa pilitang kinuha ni Gutesa Nakaw pa. para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Di ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan. Ngayon, kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero ang pinakatotoo rito, Oo. meron kang Secretary. itinalagang tao dyan Oo. na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo, pang-walong libro na nga po nila, Sen. Oo. Isipin mo 8,000 na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000. 1,000 na lang. Ang pahina, ang pages, 1,000 dokumento na lang yun. Oo. Sa mga tuwid, yung Book 1, 2,000. meron ng 1,000 documents ang notaryo nila. Oo. Nung Book 2, 2,000 na. Book Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na Opo. So, papalapit na sa 8,000 documents So book 8, 7,000 plus na. Mag-8,000 na, anak ng kagwang. Ito yung hindi nakita ng abugaga na yan. Na hindi lang posible. Talagang magpahamak dito kay Espera. At matanggal pa siya sa pagkaabugada. Madisbar talaga siya dito, maniwala ko kayo. Kasi ito tuloy, nalalaman na tuloy ng alam naman kasi ito ng taong bayan, wala lang nagrereklamo. Na yung mga pumupirma sa notaryo ay mga sekretaryo. Pero sa batas pala bawal talaga yon. So ngayon, ang masasampulang abogada itong si Espera. Paniguradong madisbar siya dito. Kailan ba siya naging abogada? I think 2021. So 4 years na. 4 years na siya nagiging abogada at ang kanyang pangunahing hanap buhay ay pagnonotaryo at nasa BJMP din siya. So ngayon, ganun katindi, ganun nakarami ang nagawa niyang notaryo. So 8,000, paano niya nagawa yan? Na ganun karami na? 2021 pa siya, nagiging abogado. Pero yung mga notaryo niya, ganun na karami ng mga dokumento. Ang tanong, kaya ba niyang mag-isa?
Ang sagot, hindi. So ngayon, marami siyang ino-authorize na magpirma ng notaryo. Dahil ito yung kanyang source of income, pinagkakitaan niya, yung pagnotaryo, kaya nga, dumami yung mga branches niya. Sa Luzon, I think may Visayas pa ba? Ganong katindi itong abogadang ito. Hanap buhay, mantakin mo yung kanyang notaryo, 24/7. Bulilyaso ka ngayon, nagpagamit ka sa sindikato, laglag ka ngayon. Dahil itong gigil ni Senador Marcolita, abogada, ipapadisbar ka, kakasuhan ka at ipapakulong ka. Dahil lumalabas, kasabwat ka ng mga sindikato, kasabwat ka ng mastermind sa paglilimas sa kaban ng bayan. Ginamit kang kasangkapan para masira itong kredibilidad ni Gutisa. Ang tanong, magtatagumpay ka ba? Magtatagumpay ba ang mga sindikatong ito? Malamang hindi. Tulong-tulong ang mga mamamayan, tulong-tulong ang mga political bloggers. Isiwalat natin ang katotohanan. Samahan natin si Senador Marcolita, Gutisa, dahil ito ngayon ang pinag-iinitan ng mga sindikato. Mantakin mo, ang pinag-uusapan ay paglilimas sa kaban ng bayan, na divert ng mga hinayupak, sinisira si Senador Marcolita at napunta na sa notaryo at kay Gutisa, anak ng kagwang naman ho. Pakinggan natin si Senador Marcolita. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Correct. Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Dapat bali na, ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong pumirma. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Correct. Kung nga-assume natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino? Stop muna tayo doon. Hindi, tama rin ho. Dapat kung hindi kayo pumunta doon sa notaryo, Panpilo Lacson, na kaya mo naman talagang pumunta, dahil kaya mo ngang inispay-ispayan si Senador Marcolita, tinitiktikan eh. So kaya mo rin ho ito. Puntahan kasi malapit lang naman yun sa Senado. Kung hindi mo mapuntahan, bakit ayaw mong ipatawag yung staff doon mismo sa notary public na yan? At yung abogaga, ipatawag yung abogagang iyan nang masumon lahat, yung lahat ng mga dokumento niya. Hindi kayang gawin ngayon ni Panpilo Lacson kasi nga mabibisto na sila ay nililihis ang totoong issue at pinagtatakpan ang tunay na katotohanan at kung sino yung sindikato. Ito yung script ng mga hinayupak na ito. Tuloy, Senador Marcolita. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Alam mo, Quezon City Hall. Kaya RTC, ano? O kaya sa Manila. Hall of Justice. Napakarami po niya nakapaligid yan. Sa tilalim ng Lahat po tulay. na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila. At yan ang ibibigay doon sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At magpagtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na bago siya umalis? Sir, ma'am, pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uli ito, baka hindi po kayo ito eh. Walang ganon. Walang ganon. Ako, ilang beses na ako sinasabi ko sa inyo, nagpanotaryo. Walang ganon na, ma'am. Pwede bang pumirma ka? Kasi gusto ko lang nga i-verify, tsaka pahingi ng ID mo, i-verify ko yung pirma mo dito sa pumirma sa dokumento ko, sa pinapanotaryo ko. Walang ganon. Automatic, nakailang beses ka na nagpanotaryo. Pagpirma, na doon sa Notary Public Office, pagbayad mo, matik, sibat ka na, wala nang tanong-tanong. Submit mo yung dokumentong pinapanotaryo mo. At yung sinubmitan rin po ninyo ng pinanotaryo mong dokumento, hindi rin naman po nagtatanong, pirma ba talaga ito ng abogado? Wala. At tinatanggap lang. Nagaya ko ako. Nung may lakad ako sa BIR, pag gumawa ako ng affidavit. So ngayon, nagpanotaryo ako. Nung sinumiti ko sa BIR, hindi naman nagtatanong yung BIR din. Kaninong pirma ito? At ako rin, hindi rin naman ako nagtatanong doon. Ma'am, papirma ho ito, kung ito ba? Walang ganong practice. Ang practice, magbayad ka, pagpirma, pagbigay sa'yo, ng dokumento mo, sibat ka na, tapos na. Tapos na ang ano mo, appointment, tapos na ang business mo. Pupunta ka na lang doon kung saan mo isusumiti. Kagaya ho ito sa nangyayari kay Gutisa at kay Senador Marcolita dyan sa Senate. Meron ba tao magsasabi na gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Wala. Wala pang ganun sa'yo. Ngayon, hindi man lang nila. Sasabihin nila ngayon na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga noon, diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga po. 2021 na. siya. Yung law office namin dyan, ang tagal na noon. Baka yung bukuan hindi nila napuno at saka ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talaga kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo. Nagulat si Senador Marcolita. 2021 book 8 na. Samantala si Senador Marcolita, naging senador na tumanda na. Law firm nila. Hindi pa napuno yung book 1. Aniwal kang isbira ka. Yan pala yung gusto mong mangyari, nagiging abogada ka para magnotaryo ka lang. Nagtayo ka pa ng maraming branches, anak ng kagwang kayo, nagkahulian, tinanggi mo, kawawa naman yung staff mo. Abogagang ito. Dapat yung staff na yon kumanta rin. Ako na lang, ganito na lang. Ikaw yung staff ni, staff ka ni Espera. Ako nanawagan ako sa iyo, ma'am. Baka sakaling na napakinggan mo kami at napanood mo ang Bisdak Pilipinas. Kung may pagmamahal ka sa bayan, baka pwede pumunta ka kay Senador Marcolita. Bago ka pa makasuhan at madamay ka dahil ilalaglag ka ni Espera talaga. Kasi pag nagkabistuhan po ito, hugas kamay na si Espera eh. Ikaw yung kakasuhan at ikaw yung makulong.
Ngayon, habang maaga pa, sabihin mo na ikaw ay inauthorize ka ni Espera sa matagal na panahon. Kasi kung ako staff, uunahan ko talaga to si Espera. Pupunta ako kay Senador Marcolita. At sasabihin ko, tika lang, Sen, pwede ba iligtas mo rin ako? Under custody ng Senate. Ako po yung pumirma. At authorize po ako ni ma'am. At wala po akong intensyon na manloko at magpalsify ng dokumento dahil ino-authorize ako ng abogadang ito. Parang ganun lang ba? Para magkaalaman talaga. Kasi kung pupunta ka dun sa Senate hearing, ipatawag ka. No? Kung ako Senador Marcolita, i-recommend ko pag bukas ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 14, na ipatawag yung staff ni Espera, kasama si Espera. Pag magkaalaman, lahat ng dokumento pasumon, magpirmahan kayo, patay kayo dyan. Laglag kayong lahat ngayon. Tuloy, Sen. Opo. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan, may pagnotaryo. Kaya lang siguro maaaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming Ang hanap buhay na. hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Correct. Kaya nga may mga branches sa Senate, di ba? Hindi po sabihin sabihin niya, hindi. Maaaring hindi mo pirma yun. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Patay. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang 8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha ng dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma Yes. doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan. Patay ka! Yan ang sinasabi ko sa iyo, attorney. Sayang yung pagkaabugaga mo kasi ang gaga mo. Narinig mo? Dokumento lang, ibang dokumento lang, makukuha lang ni Senador Marcolita. May paglalagyan ka. Kaya nga pala si Senador Marcolita pumunta sa Regional Trial Court, RTC Manila. Gustong masilip yung libro. Yung mga notaryo, yung mga nasa unaw na. Kasi i-report pala yan ng mga abogado na nagnotaryo. So doon, makumpara mo yung perma dyan. Ngayon, pag masilip ni Senador Marcolita, kulong ka pa, disbar ka ba, hinayupa ka, dahil nagpagamit ka sa sindikatong buhayang Tambaluslos, kasabwat si Panpilo, kayo dyan, patay kang buang ka. Tuloy, Sin. Ano masasabi? Delikado. Terminako na ng dalawang, di ba, kaso yung Kaya Chesa gusto at ko yung marami. opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Patay. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. At saka Sen, bakit nung nagpagawa, ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi ba niya nakikita man lang? Siguro kinumpara niya. Kasi sinabi niya, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon? Kaya nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa Manila kanya, RTC. Judge, hindi naman kako ang pakay ko ay yung matukoy natin kung pirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Correct. Simpleng logic Ang lang gusto yan. ko lang sanang i-request sa inyo kung papayag kayo, makakuha Labas. ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. Kaya sabi naman niya, Senator, ano po pagka ganito po kasi Sa ang korte nature na. ng request, ay sa Supreme Court Supreme po Court kayo pala yun, dumaan. pumunta. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tuntunin. Pasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan. Ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera. Patay. May kalalagyan ka. Nako. Yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi raw hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain, hindi ko pirma yan eh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon sa pumunta siya sa Blue Ribbon, magko-complain, hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na doon kayo po yung nag-hearing, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patutuhanan ko. Ayun, ganun pala proseso. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Si Panpilo Lacson. Ayan. Kasi si Panpilo Lacson yung unang bumira sa notaryo. Patay ka, ping! Ping, 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 ping! Dali ka, Espera. Ito na yung pinakamaganda ngayon. No? Yan ang sinasabi, there will be a day of reckoning. Ito yung pinakamaganda. Kasi nga, total, pinalaki naman ho itong issue. Pinalaki ni Panpilo Lacson. Siya nga ho yung unang nag-imbestiga. Ang purpose dito, sirain yung kredibilidad ni Gutesa. So ngayon, itong abogadang ito, dali rin ho ito. Malamang sa malamang, within this year, baka masampa na po ng disbarment case ito at madisbar na ho siya. Dahil lantad na sa buong mundo na itong abogadang ito ay merong mga branches ng Notary Public Office na hindi siya ang pumirma at nagtalaga lang po siya ng tao doon na in behalf sa kanya na pumirma kasi ang dami na po daw na notaryo eh. Bawal pala yan sa batas. So tanggal ka sa pagkaabogada, niknik ka, nagpagamit ka sa mga sindikato. Ba't mo itinanggi? Ang masaklap nito, kung ang ibabaon lang ng abogagang ito ay yung staff niya na walang kaalam-alam na yung pinanggagawa niya. Yan yung masaklap yan. Kung yung staff niya, minimum lang din yung sahod dun. Tapos iyan ang ipakulong niya. Anak ng kamuti kaya ako. Nawagan ako sa staff na yan. Huy, putay na, bago mahuli ang lahat, kawawa yung pamilya mo dito. Lumantad ka, magpaprotekta ka kay Senador Marcolita. Kasi nga, ang purpose nito, i-demolish si Gutesa. Tingnan mo ang ginamit nila, no? Para masira si Senador Marcolita, no? Tingnan mo, ha?
Pagkatapos ng paglabas ni Gutisa diyan sa Senate Blue Ribbon Committee, unang ginamit ng sindikato si Lacson talaga at saka si Tuta Soto. Yan dalawa. Ito yung umatake kay Senador Marcolita. Nung lumabas si Gutisa, lalong uminit. Lalong uminit. Nagamit agad itong abogagang ito at naglabas ng statement. At atake ng atake si Panfilo Lacson kay Orly Gutisa at kay Senador Marcolita, panay patama. At meron pa nga siyang recently post kagahapon na hanggang kailan daw ang panluloko, ang lukuhan. Puta siya nang naluko itong si Lacson, nagko-cover up. Ngayon, si Lacson, medyo nag-evolve na rin, no? Yung ginagawa lalong bumigat. Anong ginawa ni Lacson? Lumapit naman kay Kirubin, na dati-dati na sinabi ni Defensor at ni Senador Marcolita, si Kirubin kasama ni Gutisa na lumapit sa kanya. So ngayon ang nangyayari, si Kirubin ginamit ng kasangkapan ni Panfilo Lacson upang tukuyin yung kinalalagyan ni Orly Gutisa. At pinalabas ngayon ni Kirubin na hindi niya suportado si Orly Gutisa at pati siya dismayado kay Orly Gutisa at ang pinapaniwalaan nila, ito yung script na matindi. Ang pinapaniwalaan nila na sinasabi lang di umano ni Gutisa ay yung mga patungkol kay Saldico na binibira na ngayon ng ICI na inilaglag ngayon ni Martin Romualdez sa kanyang affidavit, malaman-laman natin. So yung script ng sindikato, yan yung mga gamit ngayon ng mga kumakalaban kay Gutisa. Gamit ni Kirubin, gamit ni Lacson, at gamit ng mga political bloggers, na mga bubonistang tanganista, at gamit ng mga trolls. So ngayon, ito, punta tayo sa mga trolls ni Tambaloslos. Kamalas-malas ni Tambaloslos, sabay-sabay. Yung mga trolls bumano at kay Senador Marcolita kasama na po yung sinasabi ng siya. Pero ito iba. Malaman-laman natin, sa banat ni Senador Marcolita, sabay-sabay pala bumanat ang mga trolls na bayaran ni Tambaloslos laban kay Senador Marcolita at ang ipinalabas nila kung ano. Alam niyo po kung ano? Na di umano, si Gutisa ay ginamit lang at pinilit lang ni Defensor at ni Marcolita para magsalita. O ito. Kaso nga lang, nahuli ni Senador Marcolita. Ang pangalan, Luis Orbon. Tutubang pangalan nito, Luis Orbon. Kilala ka na Senador Marcolita, anak ng kagawang ikaw, Batuping. Ito. Grabe lang ginagawa ngayon ng mga trolls. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Okay, ang ano na yan, ang FB page na yan, ano tong FB page na yan? Kabayan Patrol. Yan muna tayo sa Kabayan Patrol. Actually po, kagabi, no, pagkatapos ng saganang mamayan, yung Senador Marcolita, sinilip ko po yung page na yan, Kabayan Patrol. Pero maraming pages ba yun ginagamit nila? Yung nauna, ang nakita ko lang po, ang nahabol ko lang na page, itong Kabayan Patrol. Dito muna tayo sa Kabayan Patrol. Ang Kabayan Patrol po, putsang ina guys, na-screenshot ko pa yung pakita ko, na-screenshot ko pa yung pinopost ito. Try ko lang i-flash yung screenshot. Teka muna Sin. Na-screenshot ko pa yung post na yan ng Kabayan Patrol. Teka lang, hanapin ko lang. Yung screenshot talaga. Para maniwala po kayo sa akin. Oo nga, na-screenshot ni Bisdak. O, ito po. Saan ba yun? Ito. Na-screenshot ko pa ho yan. Ayan yung post na yan. O sige, tuloy lang natin yan ito. Screenshot talaga yan. Bago po binura or private ng mga hinayupak na mga trolls ni Martin Romualdez. Ni Tambaloslos. Wala na pong iba to. Putsang ina kay Romualdez na ito. Kasi bakit? Ang post na to, pinagtanggol si Martin Romualdez at sinisira si Marcolita at Defensor. So ngayon, troll si Martin Romualdez ito. Ang sabi dyan sa post, bago si Senador Marcolita, pinilit lang ako ni na Defensor at Marcolita. Ito ang nakakagulat na payag ni Orly Gutisa, ang dating witness laban kay Speaker Martin Romualdez. Matapos niyang aminin na ang nilagdaan niyang affidavit ay falsipikado at gawa sa ilalim ng takot at panggigipit. Ayon kay Gutisa, hindi raw siya kusang naglabas ng akusasyon, kundi tinulak umano ng ilang politiko na gamitin siya sa isang mas malaking plano. Ang revelasyon ito ay nagbukas muli ng tanong sa integridad ng mga pinagmumulan ng mga aligasyon at kung paanong ang mga testigo ay nagiging kasangkapan sa mga laban ng pampolitika. Sa gitna ng kaguluhan, luminaw ang mensahe, kapag ang katotohanan ay pinipilit, bumalik ito bilang ebidensya laban sa mismong mga nagsisinungaling. Ang kaso ni Gutisa ay hindi lang kwento ng isang taong natakot, kundi larawan ng kung paano maaaring baluktutin ang hustisya para sa pansariling interes. Sa bandang huli, kapag nagsimula ng magsalita ang konsensya at mga resibo, wala nang makakatakas sa liwanag ng katotohanan. Yan po ay fake news. O ito, pakinggan natin si Senador Marcolita. Tanggalin lang muna natin to. Tuloy natin, banat ni Sinjan. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya diyan ay mga troll farms Indiano. Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese Ganun po? Vietnamese accounts, karamihan Yung sinabi ni Senador Marcolita, Vietnamese account, nung pagsilip ko dito, para makita ko lang yung mga nag-like at mga nag-comment, para mapatunayan ko kung Vietnamese account, puta guys, deleted na.
yung page. Wala ka nang makikitang Kabayan Patrol page, anak ng kagwang. Ewan ko kung private mo na tapos dinilit. Pero wala na akong nakikita eh. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari, maraming Marami sumusuporta. nagsusuporta sa comment. Opo. Oo, ha? Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay, Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung station, opo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. So, isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga hindi lang ito diyan ha. Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide diyan. Yan. Yan. May requirements ang Meta kasi diyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay Patay ka, huli nakarehistro ka. sa isang tao na nagngangalang Luis Luis Orbon. Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo diyan ang email nila. Ayun hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ang ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yan makikita mo, no? So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Patay ka. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. At ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. Huli ka. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, Totoong tao din yan. oo, nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Oo. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Akin mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila. Halatang akala ba nila? ganun ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung Patay nasaan ka. ka o kung sino ka. Makukuha kita maghintay ka lang. Kasi akala nyo, Patay ka. Makukuha kita, Luis Orbon, maghintay ka lang. Alam mo yung linyahan yan? No, yung mga caption? Putang ina, lakson na lakson eh. Ping, ikaw ba yan, Ping? Ano yung linya? Anak ng kamote tuloy sino? marunong sa computer at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang puntahan natin yung ibang slide natin. Daming trolls eh. Ayan itong CVG Media Minds ay naghahandle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa siya. Ay, sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, makikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, Ayan, makikita nyo yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, Chiefs of Staff. Chips of staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Okay, sa mga binanggit ni Senador Marcolita na mga FB page, sinilip ko po yung kagabi agad pagkatapos ng saganang mamayan, sinilip ko po lahat yan. So ang nabutan ko lang na ito na nga yung nabutan ko lang. Ito na tanggalin muna natin si Senador Marcolita dyan. Ang nabutan ko si Kabayan Patrol, yung post na sinasabi ni Senador Marcolita. Pero mga ilang minuto lang, wala nang Kabayan Patrol. Natakot na itong mga sindikato kay Senador Marcolita kasi nahuli si Luis Orbon. Luis Orbon, kilala ka, anak ka ng kamote. Yung linya na, tingnan mo, Ping. Pareho kayo ng linya, Ping eh. Tanong lang naman, ikaw ba to, Ping? At nung ibang page, ito yung Kabayan Patrol, wala na yan. Private na siguro yan. Or dinilit yung page. Or nagbago lang ng pangalan ng page. Pero hindi mo na makikita yan. Yung naman, yung dapat alam mo, nandyan pa rin. Pero, yung mga post, na banat kay Senador Marcolita, deleted na. Yung dapat alam mo. Yung balita on the go, wala na rin wala ka nang mahagilap. Yung chips of staff, wala ka na rin pong mahagilap. So isa lang ang ibig sabihin yan. Gusto lang manira ng kredibilidad ni Senador Marcolita at ni Gutisa. Bantakin mo yung pinilit lang ni Senador Marcolita itong si Gutisa at bago na daw ng statement. Putang ina. May mapaglalagyan ka, Luis Orbon. Kung sino ka man, totoong pangalan mo yan. Kung ginamit mo lang itong pangalan ito, kawawa naman ang totoong Luis Orbon. Pero sabi naman ni Senador Marcolita, hindi kita tatantanan, hahanapin kita at kilala na kita kasi obvious naman yung mga pinanggagawa mo at alam yung number. Kamalas naman, ng trolls na ito, yung number niya, rehistrado man sa NTC. Kaya lalabas yung pangalan mo. So ngayon,
malalaman ni Senador Marcolita kung sino ang nag-utos sa inyo na sindikato. Kung sino yung kadsabwat ninyo, pati ikaw, abogagang si Ispira, dali ka rin kay Senador Marcolita. So may katapusan lahat kayo na nagpagamit sa mga sindikato at mag-mastermind sa paglilimas sa kaban ng bayan. Kaya Sen, good luck sa inyo Sen. Alam po natin na ang katotohanan at kabutihan ay panig sa inyo.